Nagsalita na po si, although na pinilit lang talaga, ambush interview si Executive Secretary Bersamin ng mga mamahayag dyan sa libingan ng mga bayani. Kanina lang po yan, umaga. At tungkol din ho sa mga akusasyon ng kampo ni Kibuloy at kanyang supporters na may kulay politika o political lang dahilan daw nitong mga pag-aresto at kaso ni Kibuloy. O narito po yung paliwanag ng Executive Secretary Bersamin sa ambush interview. Sir, sorry, politically motivated, sir? Huh? Politically motivated daw. Sa kanila. What do you want to tell them, sir? Those people who were telling na politically motivated to kay Pastor You Kibuloy. know, must take its course. Okay, the law must take its course. Meaning, it's terrible to the law must take its course. Meron namang process dyan. Okay. So, hindi totoo na yung paghingi ng sorry ni VP Sara na hindi ka naiboto ng... No comment ako dyan. Okay, salamat, sir. Ayan, so malinaw. Thank you sa News 5. Ang News 5 ang isa ho sa mga naglabas ng istorya yan. Pero medyo maiksi lang ho dahil actually, ambush interview nga habang naglalakad, ini-interview ng mga media, ayaw nga niya magsalita. Pero napilitan niya dahil sa isyo nga na may isong politika daw itong kay Kibuloy. So sabi niya, hindi. Ang sabi ni Secretary Bersamin, sa kanila yon. Yung nagsasabi ng politika yun, pero kami hindi. Ibig sabihin, ang Office of the President, ang ating gobyerno, hindi namumulitika sa isong ito ni Kibuloy. Dahil nga pinapatupad dito ay batas tungkol sa pag-aresto sa kanya. Kung inaangguluhan ng politika raw ito, pamulitika sila daw yon. Tinatanong nga at pati nga may tanong pa yung isang kasama natin sa media, tungkol doon sa sinabi ni Inday Sara, ay no comment na raw siya. So, ayan po. Kaya si Pangulong Marcos, siya yung dapat na ma-ambush interview. Hindi rin ho nagkaroon ng pagkakataon ng media. Si Executive Secretary Bersamin po ang kitang-kita nyo, umiiwas halos, ayaw talaga. So, anyway, salamat ulit sa News 5. Yung News 5 po ang isa sa naglabas ng istoryang yan at iba pang mga mamahayag. Alam naman, sino ba mga lehitimong media na nagko-cover dyan? Net25, UNTV, GMA7, News 5, ano pa ba? Baka hindi ko mabanggit yun, PTV4 at ABS-CBN. Yan po yung mga lehitimong media sa telebisyon. Okay? Pero siyempre sa radyo marami. Yan po yun. Pero ayan ang maiksing sagot ng Executive Secretary, Office of the President, Secretary Bersamin. Okay? Dahil dating Chief Justice yan eh. Sabi niya yung batas ang paiiralin. Ang batas ang umiiral. So walang anumang personal na harassment kung iba pa dito ho sa isyong ito. Yan po yung kanyang sinasabi. Ito nga po ay kasunod ng halos 3 araw na hindi po magandang sitwasyon dyan sa Davao City, especially dun sa compound ni Kibuloy. Kasi ayaw talaga ho niyang sumuko at ayaw niyang makipag-coordinate sa mga otoridad. Pero ang paninindigan at ipagpapatuloy ng PNP Davao, hindi sila aalis hanggat hindi nahuhuli nila si Kibuloy at kanyang kasamahan. So matagal po ito. Matagalan po ito. Pero at least kontrolado ng militar at ng Philippine National Police at ng buong gobyerno, lalo na ho sa Executive Department ang ating pamahalaan. Kahit na dumaan yung holiday at weekend, pero itong papasok na regular day nang magsisimula bukas, Tuesday, tuloy-tuloy na po yan. Hindi po apektado ang pamahalaang national at maging ang local sa maraming lugar sa buong bansa dyan ho sa nangyayari sa mga kampo ni Kibuloy dahil nga sa kailang pag-iwas sa batas, sa court order at pinatutupad na warrant of arrest ng ating Philippine National Police led by PNP Chief Marbel at Regional Director General na si Nicolas Torre, the third, yan po sa Region 11, Davao Region. So, ayan po, ang kaganapan, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Ang sabi ng PNP, hindi sila aalis sa compound, sa loob at labas ng compound ni Kibuloy hanggang hindi siya nahuli. Yun naman po mga member ay patuloy na ginagamit na human sin nitong kampo ni Kibuloy. So, patigasan po ito. Merong audio nga lumalabas, mga balita, di ko alam kung si Kibuloy yun, pero kabuksis niya. Hindi naman ako makapaniwala kagad kasi hindi naman nakikita, puro audio lang. Hindi daw talaga siya magpapahuli ng buhay.
Dahil takot na takot siya sa Amerika. Hindi ko alam kung bakit siya takot sa Amerika. Sabi niya, huhulihin siya ng Philippine government, ibibigay daw siya sa Amerika. At siya daw ay mawawala sa Amerika, mawawala ang buhay niya. Ganun sa kanyang paniniwala eh. Kaya hindi daw siya magpapahuli ng buhay. Ilang beses niyang inulit yan. Ngayon may kumakalat na mga video. Hindi video. Audio. Recorded. Hindi ko alam kung talagang siya yan. Pero ang lumalabas nun sa audio ay si Kibuloy yung nagsasabing hindi siya talaga magpapahuli. So, paano yan? Sabi ng PNP, huhulihin siya. Hindi siya aalis sa compound ni Kibuloy. Sabi naman ni Kibuloy, hindi ako magpapahuli ng buhay. At siya hindi daw pwedeng ibigay sa Amerika. Meron na daw kasunduan ng Amerika at ng Pilipinas, ibibigay siya. Masyado niyang pinalalaki ang problema niya. Pangalawa, binabanatan pa rin ang mga congressman at senador. Ang morong-moro lang daw yung investigasyon na kung saan doon nagsimula ang problemang ito. So, in other words, kung noong araw ayaw niya maniwala sa autoridad under President Marcos, ayaw niyang maniwala sa Philippine law at mga law enforcement agency, hanggang ngayon, yan pa rin ang kanyang paniniwala. Kaya matatagalan pa ito. Kasi nga po, yung mismong inaakusahan na may warrant of arrest, ibang-iba ang paniniwala. Walang awa sa kanyang mga member na nagko-collapse na sa pagod at puyat. May namatay na nga dahil inatake sa puso. Walang awa sa mga taong nahihirapan na ipinaglalaban siya ng iba naman ay walang kinalaman. Laging sinasabi niya, maliit ang kasong ito. Walang kwenta itong kasong ito. Wala pala, iba tayo mo lumabas. Tapos sasabihin mo, takot ka dahil ibibigay ka sa Amerika. Bakit ka takot? Bakit ka takot sa Amerikano? Bakit ka takot sa Amerika? Dahil sa Amerika, yung kaso mo, hindi mo kayang bayaran. Dahil sa Amerika, hindi mo kayang daanin sa pera ang paghahanap ng justisya doon, ng mga Pilipinong complainant doon. Hindi ang tinuturing mo, ang Pilipinas, kayang-kaya mo. Ganun ba? Wala kang paliwanag kung bakit ayaw mo sa Amerika. Sinasabi mo lang takot ka. Kagantihan ka. Mawawala ang buhay mo. Pag ikaw ay nasa kamay na ng mga puti, takot na takot ka sa mga puti. Samantalang ang daming property mo sa Amerika. May mga member ka doon, may mga property ka doon, may mga bahay ka doon. Pero bakit bumili ka ng bahay sa Amerika tapos ngayon magkaroon ka ng kaso, takot na takot ka sa Amerika? Tatanong lang mo tayo para sa inyong kaalaman kasi yung iba hindi niya alam. Ako alam ko yun. Marami siyang mga bahay, property sa maraming lugar sa Amerika. Pero yung pala naman, ang Amerika ang kanyang kinatatakutan. Takot na takot siya sa mga puti. Pero bumili ng property sa Estados Unidos. Ano yun? Diba? At ngayon, minamaliit niya. Itong gobyernong ito ni Pangulong Marcos, wala siyang katiwa-tiwala sa ating batas at kay Pangulong Marcos. Diba? Kawalan ng respeto sa Philippine law, Philippine authority. Pagkatapos yung kanyang galit at katakot sa Amerika, ay yun ang kanyang kinakasangkapan na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibang klaseng katwiran, no ha? So, pakilike lang po ng ating mga video. Inuulit ko, wala daw politika ito. Talagang issue lang. May kaso dapat hanapin ayon kay Secretary Bersamin. Sinasabi niya sila ang namumulitika. Ibig sabihin yung kampo ni Kibuloy at mga Duterte. Hindi ang Malacanang, hindi ang gobyerno under President Marcos. Yan po yung aking pagkakaunawa dun sa ambos interview na mamamahayag kasama ang News 5 dyan po sa kay Executive Secretary Lucas Bersamin.